Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Mga balitang aton tutukan sa mga Webes, pila ka mga flood control project nga yara sa website sang presidente hindi makitaan kung napatuman gidman. Duha sa 3 ka flood control project sa Pavia, Iloilo nga nakalista sa sumbong sa Pangulo website, wala ihibalo ang DPWH 4th Engineering District kag LGU. Pagransak sang 3 kahulot lakip ang kantin sang Quintin Salas Elementary School sa Haron na huli ka. Mga PDL sang BJMP Negros Occidental District Jail sa Bago City nag-noise barrage. Nagahingyo nga islan ang ilang jail warden. Mga nakagat sang ido-buang sa San Lorenzo Guimaras hugot nga ginamonitor sang PHO. Halit sang rabies ginpatpat. Kag masobra 200 ka mga pamilya nagapabilin sa pila ka evacuation center sa Negros Occidental bangod sa pagbaha. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental, DPWH 4th Engineering District kag Pavia LGU pareho nga wala sang ihibalo sa duwa sa 3 ka flood control project sa Pavia Iloilo nga nakalista sa sumbong sa Pangulo website. Samtang DPWH ICDEO District Engineer wala nagtambong sa investigasyon sang Iloilo City Council sa waterway projects sa syudad. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas live sa Barangay Aganan, Pavia, Iloilo. Kim? Jert, nagapabilin nga palaligban ko napatuman ako natapos gidman ang duwa ka rehabilitation works sa floodway sa Pavia sang 2023 kag 2024. Setyembre 16, 2023, sang nakumpleto ang rehabilitation sang Iloilo Flood Control Project sa Iloilo City kag Pavia nga nagabalor sang masobra 19 million pesos. Enero 27, 2024 na naman nakumpleto ang halos 28 million pesos nga rehabilitation sang flood control project sa Pavia, Iloilo. Ini ang duwa sa 3 ka mga rehabilitation sa floodway sa Pavia nga nalista sa sumbong sa Pangulo website. Apang sunod sa DPWH 4th Engineering District Office ang ginpatuman sang ila opisina. Ini ang masobra 33 million pesos nga proyekto. Posible nga ang duwa nga proyekto ang ginpatuman sang regional office apisar wala nakasulod sa 150 million pataas nga pondo sang proyekto. Pagka sa regional office, meron din kasi sila, meron din silang below 150. Pwede pagka ang pondo ay sa maintenance and operating expenses. Wala nagasabat si DPWH 6 Regional Director Engineer Joel Lempenco sang gintinguan sang news team nga makuhaan sang pahayag. Bisan ang head sang Municipal Engineer's Office sa Pavia, wala man sang ideya sa mga proyekto. Supposed to be pang mag-coordinate sila taga nila kami ng program of works. Tapos kung saan mag-start, ang notice to award na notice to proceed kung sinong contractor. So far, wala. Sunod naman sa punong barangay sang Aganan, Pavia, 2022 sang nagpatigayon sang desilting ang DPWH 6 sa floodway sa ila barangay. Apang wala natapos ang repair sang slope protection. Pagkatapos ang pag-concrete, balas ang daga-slope ng concreting, naguntat naman mga more or less mga 3 years naman. So wala pa ni matapos diri sa amon. Gintinguan sang news team nga makuhaan sang pahayag kaangot sa mga proyekto si Anay 2nd District Congressman Mike Coreseta. Apang wala ini nagasabat sa tawag. Samtang wala sa gyapon nagtambong si DPWH ICDEO OIC Engineer Roy Pakanan sa ikaduwang Quad Committee hearing sang Iloilo City Council sa mga waterway project sa syudad kay nasangaga. Sa sulat nga ginpadala ni Pakanan sa Quadcom sa Agosto 26, wala pa kuno ini isang clearance halin sa ila central office. Sino nga babaw? Nakakatlo ding region office, wala man sang go signal sang babaw. Ari man ding DNR. Sino nga babaw na namin niya? If Engineer Pakanan continues to fail, you are depriving the Ilonggo people the rightful solution, the proper service. Tanan sina ginarisgo mo para sa personal mo lang. Apang sa separado naman nga sulat ni Pakanan kay Iloilo City Mayor Raisa Treñas, naghingyo ini sang gilayon nga pagsinapol para sa koordinasyon sa mga proyekto. Sa pahayag sang alkalde,
Bukas naman ini, apang dapat sila hatagan sa 5 kadlaw agud makapreparar sang kinahanglanon nga dokumento. Jared, sunod sa DILG Pavia nga ato na istorya kay nasang aga natalan na kuntani sila nga mag-inspeksyon sa pila ka flood control projects sa Pavia. Ini ang ginapangunahan sang DepDev kon NEDA 6 kag sang DBM. Apang wala ini na dayon bangod wala pa matapos ang ilaman inspeksyon sa pila ka mga kabanuhanan sa Northern Iloilo. Jared? Madamo gid nga salamat sa detalye Kapuso Kim Salinas. Mga kapuso, 3 kahulot lakip ang kantin sa Quintin Salas Elementary School ginransak. Insidente na hulikam. Si John Sala nakatuto. Makita sa sining nga CCTV footage ang pagsulod sa 2 ka mga bata nga ini sa Quintin Salas Elementary School pasado wala una kainas ang kaigahon. Gin-isa-isa nila lantaw mga classroom kang iban pa nga hulot. Sa isa ka anggulo sa CCTV, makita ang mga ini nga nagapagawa sa kantin bit-bit ang isa ka plastic sa grocery items nga nagabalor kuno sa masobra 3,000 pesos. May coins man ang mga ini nga nakuha nga nagabalor sang 300 pesos. Sunod sa tagdumalahan sang eskwelahan, una sang mga ini nga ginsulod ang classroom sang kinder. Ginsunod ang clinic nga ila ginagyan para masulod ang kantin. Pagsulod ko sa kantin, ang nakita ko ang amon nga stock nga nagakabit nga ginpangumpra ko kagapon, wala na. Kagang iba namon nga baligya, tapos ang amon sinsilyo nga ginapang sinsilyo namon kung magbakal bala, ubos ginila. Ang mga sospek ang ginapahayag mga anay estudyante sa amuman nga eskwelahan kag residente man sa Quintin Salas, Haro. Kinkilalang mga ini kay alias Nonoy, 14 anyos. Abiyan sini nga si alias Toto, 18 anyos. Kag nagserbi naman nga lookout si alias JR, 17 anyos, kag magulang ni alias Nonoy. Amo na sila permi ang may mga kaso diri nga sa office. So amo nang ilang obra alin sa manghod hasta sa damo na sila record sa barangay. Ang mga bata nga ini alin sa una amo gid man ang ilagi na daw pangarap na kagisundamo na di sila nga sa barangay na kaso. Sa hot pursuit operations ang kapulisan nadakpan sa alias Nonoy kag alias Toto. Padayon pa ang napakita si alias JR. Kuha naton dayon ang CCTV footage sa eskwelahan kag nakita naton dito ang identity kag ang mga bayo pang aton mga suspetsado. Kang aga nakuha naton ang isa, suntang ulod-law nakuha man naton ang isa. Pasakaan sa kasong robbery si alias Toto samtang iga-turnover naman sa DSWD si alias Nonoy. Upod kay Hansi Sharto, John Sala. 1 Western Visayas. Mga kapuso, 8 ka estudyante kag 3 ka individual nga nakagat sang idubuang sa San Lorenzo, Guimaras, hugot nga gina-monitor. Halit sang rabies, ginpatpat sang isa ka doktor. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Maid-id nga gina-monitor sang Municipal Health Office sang San Lorenzo, Guimaras ang 11 ka mga individual. Lakip ang 8 ka mga estudyante nga ginkagat sang idubuang sa Barangay Suklaran sang Martes. Buwas natala na ang follow-up anti-rabies injection sa mga biktima. Sunod sa head teacher sa Bulutuan, yara man sa maayong kaimtangan ng mga estudyante. Temporaryo sila, kagin paidalom sa alternative mode of delivery. Online lang sila namon or ang iban, ipadalaan lang sa module, sa teachers. Pag okay na sila, maybe like quick pwede na sila siguro sa kabalik. Nahibaluan niya napatay ang ido nga nagkagat sa mga individual kag nagpositibo sa rabies. Apang apisar may anti-rabies vaccine na. Sigurado ba lang nga hilway na sa kataragman ang mga nagkatan. Suno sa isa ka family medicine doctor, kinahanglan mahibaluan kung ano kalala sang kagat sang ido. Kung mas malapit ini sa ulo, mas delikado. Ang rabies ang mahimo magresulta sa kamatayon gani nagakadapat nga tutukan gid ang kondisyon sa mga pasyente. Ikamamatay niya talaga. Ayun, paralysis, meron tinatawag na hydrophobia, hindi sila mapapakain, hindi sila pwede makainom ng water, kasi may mga neurologic manifestations talaga. Kinahanglan man makumpleto sa pasyente ang pagpabakuna kontra rabies. Dapat tugot man niya i-monitor ang mga pasyente sa unang 2 ka semana. Apisar manubo ng tsansa, mahimo pa magtuaw ang sintomas sa balatian. Sa sulod sang isa, tub-tub 3 ka tuig, makaligad ang pagkagat. Basta nakumpleto talaga nila. At saka na-classify, nakita sila ng expert. Kumbaga yung wound na
na monitor or nakita talaga. So, less likely kasi na-evaluate silang maigi. Sa mga cases na severe, yung category 3 or C, so sila kasi talaga yung severe, pwedeng malapit sa face, yung bite, and then bata. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Para sa dugang nga mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Maramo nga salamat, Church, mga kapuso. Pila naman ka mga PDL sa Negros Occidental District Jail sa Bago City nagpatigayon sa noise barrage. Ang guni panawagan ang pagkakas sa ila jail warden. Yaring balita nga itong gintutugan. Dala mga placard nga may panawagan nga kakson ng ila jail warden nagsaka sa atop ang pila ka mga PDL sa Negros Occidental District Jail sa Bago City. Mabatian nga nagasinggitan ng iban sa mga ini kag nagahinyo nga pamatian. Natabong noise barrage pasado alas 9 kay Nasaga. Ay lagi natumod ni jail warden amo si Jail Chief Inspector Attorney Crisarel Awe nga isa pa lang kabulan sa pwesto. Nag-angyo kami nga mangin produktibo kag makabulig sa among pamilya. Pero anong subat na sa amon? Umayo kami nga tao, wala kami direm. Sunod sa kapatid Negros nga amo ang isa sa mga ginapangayuan sang bulig sa mga himata sa PDLs, hindi makatarungan ang pagdumala sang jail warden. Nakalakip sa petition letter ang ginaligar harassment, intimidasyon, unjust isolation, pagpangpadla kag overpricing sang mga produkto. Nakasaad man sa sulat nga ginadumilian ang pagtugyan sang kwarta sang mga himata ug kon bisita sa mga PDL. Ang petition letter pirmado sa masobra 600 ka mga PDL. Actually, ini siya to ni Awe. The same man ang reklamo sa iya dito sa Dumaguete Jail last year. Kag the same policy man gyapon ginin patuman niya diri sa Inodigi. Naabtan sa news team ang pila ka mga himata sa mga PDL sa guwa sang presuhan. Ila lang ginapangayo yung maging open ng tani. Actually, may dala ko tinapay, hindi kasulod. Tigi wala ta mahimo, sina, kaya tiilan na ipatakaran, di. Ito, naluoy ko sa sawa ko, sir. O ka-critical sa mga do, hindi amo. Ang pila ka mga aligasyon sa mga PDL, ginsabat sa BJMP NIR. So, sa overpricing, precisely amo ng pinaka-purpose of the cashless system. Walaon ang money, ang involved nga money inside the jail so that wala sing overpricing nga matabo. Ang immediate nga implementation sang warden is to actually terminate the second store owned by the PDLs. Wala na, nagkomento pa sa iba niya issue ang BJMP NIR sa baylo nagpasalig imbestigaran ang mga ini. Wala nagatubang sa news team ang ginareklamo nga jail warden nga igapay dalom sa internal investigation. Samtang, ginkumpirma sang BJMP NIR nga may naghaboy sa armas lutang sa sulod sa presuhan sa Agosto 24. Mga possibility of any hostage situation was prevented because may na-recover ang among firearm, that there was a firearm wrapped in a packaging tape. It was a Paltic caliber 45. Opo, Kirill Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Sa iban pang balita, natigayon nga ma-rescue ang siyam kasakay sa isa ka motorbangka nga nagkapan sa tunga-tunga sa mga isla sang Botlog kag Pulupinya sang Concepcion, Iloilo mga alas 2 kahapon sang hapon. Sa video, makitaan ang pagbulig sa mga pasahero sang nagkapan nga sakayan nga makasaylo. Base sa pahayag sa mga pasahero sa nag-rescue sa ila, nagpanindahan ng mga ini sa poblasyon sang Banwa kag pauli na kuntani sa isla sang Baligyan sang magkapan ng ila sakayan bangun sa mabaskog nga balod. Mga 20 minutos man kuno, ngayara lang sila sa nagkapan nga sakayan antes na rescue. Wala sang nasamaran sa mga pasahero apang kalabanan sa ila, mga may dala nga ginpanindahan nga wala masalbar. Ang insidente ang ginaimbestigaran na sang Coast Guard substation sa Concepcion. Panugyan sang otoridad, maghalong sa pagbiyahe sa dagat, ilabi na kung mabaskog ang balod. May nagani, wala na kulog. Kwan lang, lunod lang pala. Lutaw pang bisan buta ng kwan. Pero ang kwan lutaw Japon, kahit nungod sa kahoy balag.
ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, nangin bagyo na ang low pressure area sa West Philippine Sea kagin pangalanan nga Bagyo Jacinto. Sa latest bulletin, ulihin na siplatan ang sentro sang bagyo sa kalayoon nga 480 kilometers na katungdan sang Subic Bay, Zambales. Nagahulang ini pa west-northwest sa kadasigon nga 20 kilometers per hour. Sunod sa pag-asa, posible subong nga gabi magwa na ini gilayon sa PAR kag magalabay sa Vietnam. Ginabutong sang Bagyo Jacinto ang habagat nga magdalaman sang pag-ulan sa pila ka bahin sang pungsod. Base sa datos ng Metro Weather, posible ang ulan sa pila ka bahin sang Panay Island kag Negros Island region. May mabaskog nga ulan apang pwede mabuhinan sa gabi. Masobra 200 ka mga pamilya sa Negros Occidental nagapabilin sa pila ka evacuation center. Bago sa malayo tiyempo, nakatutok Aileen Pedreso. Nadugangan pa ang mga pamilya nga nag-evacuate bangod sa malain nga tiyempo sa Southern Negros Occidental. Sunod sa PDRRMO, naglabot na sa masobra 200 ang mga pamilya nga yara subong sa pila ka evacuation center. Sa Kabangkalan City, nga pinakaapektado sang baha, may masobra 20 ka mga pamilya ang nag-evacuate. May mga evacuees pa kita, sige pag-ulan. Yung iba, may haraman wala mag-evacuate pero affected. The rest, wala mag-evacuate pero affected sila. Magluwas sa Kabangkalan City, hugot nga ginamonitor ang Kawayan, Kanduni, Hinubaan, kag Ilog. May ara kita warning man na may ara kita hapon light to moderate with occasional heavy rain sa subong adlaw mo nang gina-monitor naton subong. Sa Sipalay City, nagsubside naman ang baha kag nahawanan na ang alagyan nga apektado sa pagtiphag sang duta kahapon sa Barangay 4. Sa Lakas Siliana, ginamonitor ang level sang tubig sa Tamburong Creek. Kung gani, mamang ginano ba tani sa LGU nga maingagaw bala mampadredge atong nag-stock ng mga materials. Kaya kung hindi ko siya makuha pa magsigisigi na niya nulan I don't know kung ano matago. Nagapabili nga wala sang klase sa banwa sang Hinigaran kag syudad sang Kabangkalan subong nga adlaw. Aileen Pedreso, One Western Visayas. Mga kapuso, school-based immunization liwat ginlunsar sa pampubliko nga eskwelahan. DOH 6 mas ginpasangkad ang kampanya. Si Zen Kilantang Sasa nakatuto. Opisyal na ginlunsar sa Department of Health 6 ang Regional Bakuna Eskwela Program. Tuyo sining maproteksyonan ang mga estudyante batok sa mga balatian pareho sang human papilloma virus, measles, rubella, tetanus kag diphtheria. Sa Western Visayas, target sang DOH nga mabakunahan ang masobra 180,000 ka-learners sa grades 1, 4 kag 7. Apang dako nga panghangkat sunod sa DOH ang pagkumbinsi sa mga ginikanan nga pabakunahan ang ilang mga bata tungod sa ila pang alang-alang sa bakuna. Ini nga gamay nga tika nga pagpabakuna, isa ka dako nga investment para hindi mag-upset ang aton kabataan. Hindi sila mag-anto sang masakit nga pwede malikawan kag hindi man ta maigo sang dugang nga gastos sa bulong kag pagpa-ospital. Nag-ikumiyar sila sa mga pamangkot regarding our vaccines and sa among na activity nga ginakandak subong di sila magkataka nga magkadto sa ilang mga district health center kag mga ayos ang insakto nga impormasyon. Sa Bitoon Elementary School, ginhinyo na ang PTA nga hatagan sang consent ang mga bata sa adlaw sang immunization. Target nga bakunahan diri ang 79 ka grade 1 learners sang MRTD vaccine. 39 naman ka grade 4 learners nga mga babayi ang tublukan sang HPV vaccine. Naka-plot na ang schedule namon for information sa aton nga PTA officers as well as sa group chat man sang aton nga mga teachers for their parents to be able to inform all grade 1 and grade 4 ang parents nga may ara kita nga school-based immunization. Pabor naman sa pagpambakuna ang amay nga si Allen. Para safety mga kabataan. Sunod sa DOH, libre kag safe ang mga bakuna para sa mga estudyante. Upoy kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Bangkay isang lalaki na sapuan sa kilis ng highway sa bahin sang Barangay Tangub, Bacolod City. Biktima ginapatihan na kuryente.
Yaring balita nga itong gintutukan. Nasapuan sang naglabay nga tricycle driver ang bangkay nga ini sa isa ka lalaki sa kilid sa highway sa barangay Tangob kahapon. Sa nag-abot na ang pila ka manghimata, nakumpirma nga ini amo si Jericho Perolino, 50 anyos, residente sa lugar. Ha? Sunod sa kapulisan, posible nga nakuryente ang biktima. Sa kilid sang puste siya na kitaan, may gingkaptan siya nga something nga nakapaso sa iya. May na-recover sa bulsa sang biktima nga tutor. Pag-search sang aton nga first responders, may recovery sang tutor sa iya giman position, din pa mangkot man kung anong iyang personality bla sa iyang community. Sunod sa mata sang biktima, nagatrabaho ini sa bilang maintenance hospital. Aminado sila nga nagagamit ini sa illegal nga droga apang wala nagabaligya. Abisar na bato na nila, masakit kuno gihapon para kanday Kurt kag Claire nga wala na sila sang amay. Hindi ka nag-chindi sang sir. Ano mo, sang aga, papapaskog pa mo. Ari pa dyan sang aga. Tapos pagka mga alas 12 or alaw na, amo na ito natabo. Ako to jacket na sa lobya mo. Makumaw si Papa, kiniya maya. Hindi kaya magsana kaya ako. Kiniya jacket ya maya. Amo to dahil nagililibe kami ni Tanano. Amo ko hindi ko yung kapatid. Opo Kiril Gasilio, Adrian Pretos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, magabalik serbisyo na matapos gin-reinstate ng Civil Service Commission ang pila ka opisyal sa PNP nga nalakip sadto sa narco list ni Anay Presidente Rodrigo Duterte. Lakip sa na-reinstate sa Police Lieutenant Colonel Noel Lamsis kag Police Major Rio Maymay. Matapos ginanunsyo ni Anay Presidente Duterte ang lista, gin-relieve sa pwesto ang mga ini. Sa 2021, nagwa ang desisyon sa National Police Commission nga guilty sa incompetence and gross neglect of duty ang mga natungdan nga nagresulta sa ila dismissal sa serbisyo. Bangon sa lack of merit na absuelto sa Lamsis kag Maymay, upod ang iban pa nga mga pulis sa mga kaso batok sa ila kag ginmando sa Civil Service Commission ang gilayon nga pag-reinstate sa ila. Ginaabi-abi naman sa Police Regional Office 6 ang desisyon magluwas sa pag-reinstate magabaton man sa bugos nga back pay, leave credits kag iban pa nga mga benepisyo ang mga nasambit nga pulis halin sang nakakasila sa serbisyo. Ginatingwaan pa sa news team nga makuha ang bahin nanday Lamsis kag Maymay apang wala pa sila makahatag sa pahayag. Wala pa sa nabaton nga order ang PRO 6 sa opisyal nga pagbalik sa serbisyo sang duha ka opisyal. Follow lang kita kung ano man ang naging results ng investigation nga ginpatigayon sang Commission on Civil Service, no. So kung ano man ang mangin order halin sa itaas, so i-follow lang naton and then i-implement na nato diri sa idalom. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Nasapuan nga wala na sang kabuhi ang barangay Tanod nga si alias Lito sa barangay Pues sa Sagay City. Sunod sa kapulisan, may mga pila sang pagkatiro ang biktima. Antes pa man ini nasapuan, nakabati ang pila ka mga residente sang asod-asod nga lupok sang pusil. Padayon pa ang investigasyon sa motibo sa krimen. Ginbawian sa kabuhi ang 8 katuig nga bata nga babayi matapos malumos sa irigasyon sa barangay Maaw, Bago City. Sunod sa Bago City Police, nagapanglaba sa kilid sang irigasyon ang biktima upod ang magulang nga lalaki. Apang hinali ning naglumpat sa tubig. Diri na kag nalumos ang biktima bangod sa mabaskog nga daludos ang tubig. Sa kuha sa CCTV footage nga ini, makita ang pagbunggos ang pick-up sa wing van pag-abot sa intersection sa F. Parcon Street sa Putotan, Iloilo. Sunod sa Putotan Police, wala nagbahar ang duha ka mga salakyan pag-abot sa intersection. Padulong ang wing van sa Kalibo Aklan, samtang padulong sa Dumangas ang pick-up sa natabo ang aksidente. Naguba ang bumper sang pick-up, samtang naguba man ang wala nga porsyon sang wing van. Wala naman sang napilasan sa insidente. Nag-aregluhan man ang magtimbang nga kampo. General Manager sang Basiwa gikakas ang Board of Directors bangod sa ginapahayag issue sang transparency. Yaring balita nga itong gintutukan. Pinagi sa isa ka resolusyon, ginkasugtan sang Board of Directors sa Bacolod City Water District o kung Basiwa ang pagkakasang ila General Manager. Gilayon ginapoint sa pagtalos kay Mona Diahardin sa Engineer Michael Soliva, ang head sa Environment, Water Resource, Sewerage and Sanitation Management Division sang Basiwa.
Sino sa chairman sang board of directors, madamo sang kapaltahan si Hardin nga nang inbasihan sang ila desisyon. Wala transparency, madamo sang mga ginapangayo ang board sa ila for accomplishment, wala ginahimo. May ara sila ng mga purchases na ginbayran nila dahil pabakal sang for Eco Park. Ang budget is 20 million. Kwaon sa PAC fund, kwarta inaiya sa mga water consumers. Magluwas diri, napasawan man kuno si Hardin nga maghatag sang update ango sa joint venture agreement sa Prime Water nga nag-umpisa pa sang tuig 2020. May mga financial reports pa kuno nga kulang sang supporting documents. Inakabing naman ni Hardin nga illegal ang tikang sang board members nga pagkakasaiya. I will not keep my silence anymore involving my illegal termination. I am not good, but I am trying to fight and survive. I will be okay. I will be going to the office because as far as I am concerned, I am still the GM of Basiwa. Apang depensa ni Verdiflor, may basihan ang ilang desisyon, ilabi na ang kakulangan sang transparency ni Hardin. Ang pilakaging kakasing empleyado sa Basiwa Sadto, nagpatigay sang rally bilang suporta sa desisyon sang board. For us, no, she has the right to do that. The way we understand, no, damo sang iya sang kapalpakan sang management niya. Opo, Kiril Kisilio, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, 60 ka food and non-food items kiosks ang magapasakop sa Calle Real Night Market sa Iloilo City nga hiwaton sa Agosto 29, tubtob 31. Ang tatlo ka adlaw nga night market ang liwat magapasundayag sang manamit ka ginapabugal nga Ilonggo cuisines. Ginpasiguro sang organizers ng event nga hindi mangintuman kamahal ang igabaligya nga mga pagkaon. Magluwas sa mga pagkaon, malingaw man ang mga bisita sa nagkalain-laing performance halin sa local artists kag buskers. Ang night market ang isa sa mga highlights ng 88th Charter Day celebration sang syudad. Mabusad ako nga bagay para kay Clash backer Vilmark ng Pampanga. Ang second chance sa The Clash subong nga Season 7 halin sa pagka-first runner-up sang Season 4. Subong nga liwat siya makabato para sa iyahan hatag kuno ni Vilmark ang tanan agon magpangibabaw. Bantayan ang performance sa The Clash Season 7 sa Domingo, August 31. Wala kang babaguhin. Ang dami pong naturo sa akin nung competition na yun. Ang daming naturo sa akin ng grand finals na yun. And it opened a lot of doors for me. Nakapag-release ako ng mga songs, naging part ako ng Sparkle and GMA Music. And naniniwala ako na kung hindi nangyari yung grand finals na yun, hindi ako mas magiging matatag for The Clash 2025. Mapuso, ari na mga dapat bantayan sa Encantadia Chronicles Sangre. Sa pag-atake sa mga tao sa balay ni Tera, sino bala ang mabutang sa ital-ital? Paano bala niya proteheran ang iya pamilya? Maga-desisyon na bala siya nga gamiton ang iya gahom? Mga puso, bantayan ni natanan sa Encantadia Chronicles Sangre 8 p.m. pagkatapos sang 24 oras. Mga kapuso, makabigin nga baganihan ng mga voluntaryo nga nagadonar sang dugo. Inibangon ang dugo nga ginahatag mo makasalbargid sang kabuhi isang iban nga tawo. Gani ginkilala sang Philippine Red Cross Iloilo ang individual subong man ang mga organisasyon nga nangin palaagyan agod masugpunan ang kabuhi sang nagakinahanglan. Lakip ang GMA Regional TV 1 Western Visayas sa ginkilala kag ginpasalamatan bangon sa ginpakita nga ayos gid nga suporta sa kampanya. Gani kapuso, kung kamo may mga istorya nga pinasahi, makahatag sang good vibes ukon makalilingaw, makuhaan sang inspirasyon kag pagtulunan ipakigbahin ng mga istorya nga ayos gid. Sa mga kapuso naton nga gusto man mag-try no mag-donate sang dugo to save a life, pwede kamo magkadto sa PNRC anytime. It doesn't have to be a blood donation drive. Mga kapuso, ako si Gertrude Charlatan, ini ang 1 Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.